Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli ay nagbabalik po ako para magbahagi ng mga kwento ng buhay dito po sa ating channel. Para bago po ako magsimula, binabati ko po muna ng isang magandang araw ang lahat po ng listeners ng aming channel. Hello po and shout out po kay Ma'am Casiano Carinor, kay Ma'am Campo Jams. Shoutout din po kay Ma'am Ronaldine Requilme from Hong Kong. Shoutout din po kay Ma'am Elise Aljurata from Abu Dhabi, UAE. Shoutout din po kay Sir Celito Bulawan. Shoutout din po kay Ma'am Hara Sutor from Saudi Arabia. Kay Ma'am Faye Gutierrez, watching in Saudi. Shoutout din po kay Ma'am Eden from Germany. Kay Ma'am Eileen Licardo ng Saudi Arabia. Hello din po kay Ma'am SimpleNet25 Official, watching in Dubai. At kay Ma'am Glory Dalmasio, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawa niyo pong pakikinig at pagsuporta sa aming munting channel. At ang kwentong mapapakinggan niyo po ngayong araw ay siyang binahagi sa atin ni Ma'am Maggie. May mga pagkakamali na kahit ilang segundo mo lang ginawa, pero habang buhay mo na itong pagsisisihan. Ito po ang kwento ngayon ng buhay ko, Miss Kay. Isang pagkakamaling pinagsisisihan ko magbasa hanggang ngayon na nagawa ko sa pamilya ko. Miss Kay, ako po si Maggie. Ngayong kasalukuyan, isa akong livelihood program coordinator sa provincial jail. Araw-araw akong humaharap sa mga taong gustong baguhin ang kanilang buhay matapos makagawa ng mga maling desisyon. Bagaman malaya na ako ngayon sa aking mga naging kasalanan sa batas at maayos na ang aking buhay ngayon, may mga multo pa rin ang nakaraan na hindi ko tuluyang maiwan. Nakakatawa nga, dahil isa ako sa mga taong nakakaunawa ngayon sa mga taong nakabilanggo. Dahil minsan na rin akong napunta sa lugar nila. Sa tuwing may maririnig akong busina ng motor sa labas ng opisina, hindi ko maiwasang mapalingon. Hindi dahil may hinihintay akong bisita, kundi dahil naaalala ko ang isang boses na minsang naging dahilan ng pagkawasak ng buong buhay ko. "Mrs., may parcel ka." Simpleng salita noon. Isang simpleng tao. Pero siya ang naging dahilan kung bakit nawala sa akin ang lahat. Ang asawa ko, ang anak ko, ang tahanan ko, at ang respeto ko sa sarili ko. Kung pwede ko nga lang ibalik ang panahon, sana hindi ko nalang binuksan ng gate. Pero huli na ang lahat. Dahil ng araw na yon, unang dumating si Leon. At kasabay niyang dumating ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko sa buong buhay ko. "Han, alis na ako." Napalingon ako sa asawa kong si Parker habang inaayos nito ang korbata sa harap ng salamin. Karga-karga ko noon ang 6 na buwan naming anak na si Carrie. Kahit halatang puyat ang asawa ko sa sunod-sunod na business trips, nakangiti pa rin siya ng matamis. Hinalikan niya ako sa noo at ang anak namin. "Pasensya ka na talaga kung lagi akong wala. Kapag natapos lang tong project na hawak ko, babawi talaga ako sa inyong mag-ina." Ngumiti ako. "Yan naman palaging sinasabi mo eh." Napakamot siya sa ulo. "Promise, konting tiis na lang." Pagkatapos ay hinalikan niya sa pisngi si Carrie. "Daddy loves you, baby." Parang kinurot ang puso ko. Dahil alam kong mabuting asawa si Parker. Responsable, masipag, at mapagmahal. At hindi ako kailanman sinaktan. Bago siya lumabas ng bahay, may naalala siya. "Nga pala, nag-transfer ako ng pera sa account mo." Napataas ang kilay ko. "Magkano na naman?"
Sapat para ubusin mo sa online shopping. Natawa ko. At tinasan ko rin yung credit limit mo ha. Ano ba ako, spoiled wife? Oo naman. Sabay kindat niya. Bilin mo lahat ang gusto mo. Ayoko kasing naiinip ka rito sa bahay. Pagkaalis niya, muling lumubog ako sa katahimikan. Napakalaki ng bahay namin. Napakaganda ng buhay ko. Pero habang lumilipas ang mga araw, Miss Kay, pakiramdam ko, ako lang yung nag-iisang tao sa mundo. Wala akong kaibigan dito, wala akong kausap, at madalas ang tanging naririnig ko lang ay ang iyak ni Carrie at ang tunog ng telebisyon. Si Parker ay isang responsableng asawa. Gwapo, disente, may permanenteng trabaho, at higit sa lahat, mabait siya at hindi niya kailanman ako sinaktan. Noong mga panahong iyon, buhay reyna talaga ako. Yun ang tinatamasa ko sa loob ng aming malaking bahay. Kung saan, hawak ko yung credit card niyang walang limitasyon. Ngunit sa likod ng karangyang iyon, may matinding lungkot na unti-unting pumapatay sa akin tuwing aalis siya para sa kanyang malingguhang biyahe. Palibhas ay bago pa lamang kami sa lugar at wala pa akong kaibigan. Ang tanging nakakausap ko lang sa maghapon ay ang aking baby na hindi pa naman nakakapagsalita. Hindi ako masamang babae, Miss Kay. Pero naging marupok ako dahil doon. Paano ba na may gabi-gabi akong natutulog sa gitna ng malaking kama habang tinatanong ang sarili ko kung sapat ba ang pera para punan ang lumalamig kong puso. Kaya naman para malabanan ang buryong at takasan ng kalungkutan, naging libangan ko ang online shopping. Isang hapon, habang nagpapatulog ako kay Carrie, narinig ko ang isang malakas na busina ng motor sa tapat ng aming gate. Ma'am, may parisalo kayo. Dali-dali kong binaba ang natutulog kong anak at lumabas. Pagbukas ko ng gate, doon ko unang nakita si Leon. Isang matangkad na delivery rider. Pawis na pawis ang uniforme dahil siguro sa tindi ng sikat ng araw. Salamat po kuya, sabi ko habang kinukuha ang in-order kong sapatos. Naku, salamat din po Ma'am Maggie. Halos 3 beses na akong pabalik-balik dito sa inyo ngayong linggo ah. Gamay na gamay ko na tong ruta. Nakangiting biro niya. May kakaiba sa mga mata niya kapag tumitingin ng direkta sa akin. Boring kasi ngayon dito sa bahay, kaya napaparaming add to cart. Natatawang sagot ko naman habang medyo inaayos ang laylay ng suot kong t-shirt. Ganun ho ba? Sa bagay napakalaki ng bahay ninyo. Tapos parang palagi kayong mag-isa rito. Hindi po ba umuuwi ang asawa ninyo? Tanong niya. Naku, hindi. Umuuwi yun. Nakakapagtaka lang kasi na may lalaking nag-iiwan ng napakagandang bisis ng mag-isa dito. Lalo't napakalaki nitong bahay ninyo. Sabi niya na may halong panunukso pa na naging dahilan para umakyat ang dugo sa aking muka. Nang gabing iyon, habang nakahiga ako sa kama, malalim ang iniisip ko. Pero hindi ang asawa ko ang nasa isip ko, kundi ang ngiti at titig ng delivery rider na si Leon. At dahil halos araw-araw si Leon ang nagdi-deliver, naging madalas na ang kwentuhan namin sa gate. Isang hapon, naabutan siya ng malakas na ulan. Kaya naman nung dumating siya, basang-basa siya. Agad ko siyang inabutan ng pamunas. Salamat po talaga, Ma'am Maggie. Bukod sa napakaganda niyo na, mabait pa kayo. Swerteng lalaki ang asawa ninyo. Pero kung ako siya, hindi kita iiwan dito mag-isa. Umakyat na naman ang dugo sa mukha ko. Pero imbis na magalit ako, ngumiti lamang ako sa kanya. Hay nako, kung ano-anong sinasabi mo. Siya, i-text mo na lang kaya ako bago ka pumunta rito para maihanda ko ng pambayad. Para hindi ka rin nagmamadali. Sige po ma'am, para sa'yo. Next time, iti-text kita. Sabay kindat nito. Noong gabing yon, Miss Kay,
Habang malalim ang tulog ng asawa ko sa tabi ko, biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Nakita ko ang text. Tulog na bang magandang suki ko? Si Leon po ito, ma'am. Lumalaban ang konsensya ko noon pero nananaig ang init na nararamdaman ko. Nag-reply ako. Ikaw pala yan, Leon. Hindi pa. Kumusta ka na? Hindi ka ba nagkasakit kanina? Basang-basa ka eh. Doon na opisyal na nagsimula ang mga palitan namin ng mga mensahe gabi-gabi. Mamagi, mas lalo pa kayong gumanda. Parang araw-araw na yata gusto ko nalang mag-deliver dito sa inyo. Nakangiting sabi niya isang hapon habang ang tingin niya ay bumababa mula sa bago kong gupit na buhok. Bagay na bagay ho sa inyo, lalo kayong gumanda. Parang mas gusto ko pang i-deliver ang sarili ko sa inyo kaysa sa parcel niyo eh. Ikaw talaga? Napaka-bolero mo. Sagot ko naman habang palihim ko siyang kinurot sa braso. Pero hindi ko naman binawi agad ang kamay ko. Pumasok ka muna kaya. Uminom ka muna ng juice. Baka dahil lang sa init ng panahon kaya ka nagkakaganyan. O pwede rin, baka naman dahil sa akin. Natawa na lamang siya at napakamot ng ulo. Pumasok kami sa loob ng bahay. Namangha pa nga siya sa laki at ganda raw ng bahay namin. Nangyabot ko ang baso sa kanya. Hinawakan pa niya ng mahigpit ang mga kamay ko. Napangiti na lamang ako sa kanya. At ganun din siya. Ang simpleng pagkikitang iyon ay naging simula ng mga nakaw naming pagkikita. Mga maiksing tinginan na kaming dalawa lang ang nakakaalam. Nawala sa isip ko ang asawa kong si Parker na nagpapakapagod sa trabaho. Ang tanging inaabangan ko na lang ay ang susunod na text at pagdating ng paborito kong delivery rider. Kinaumagahan, nagising ako nang mag-vibrate ang cellphone ko. Text galing kay Leon. Suki kong maganda, may parcel ka today OTW na ako. Nagtaka ako noon. Dalalam kong wala naman akong in-order nung nakaraang araw. Pero imbis nakabahan ako, nakaramdam ako noon ng kakaibang excitement. Nag-reply pa nga ako eh. Make sure na darating ng maaga yung order ko Pagbibiro ko pa. Pagdating niya sa bahay, ay pinapasok ko si Leon sa loob ng sala para doon muna magmerienda. Napakainit kasi ng panahon. Pero mas mainit ang tensyon sa pagitan naming dalawa ng mga oras na yon. Habang inaabot ko sa kanya ang isang baso ng juice, hinawakan niya ang kamay ko. Hinila ako papalapit at doon na kami nagpadala sa tukso. Yes po, Miss Kay. Doon ay may nangyari kaagad sa amin. Binigay ko kaagad ang sarili ko ng walang pag-aalinlangan. At nung matapos ang lahat, habang nag-aayos na si Leon para umalis, biglang umiyak ng napakalakas si Carrie mula sa crib sa kabilang kwarto. Doon ay parang medyo natauhan ako. Bakit ko nga ba ginawa yun? Bakit parang napaka-easy lang at ganun kabilis lang akong nakuha? Wala akong ibang maisip na dahilan kasi alam ko rin sa sarili ko na ginusto ko yun. Bago ko puntahan ang anak ko, nagsalita si Leon. Ma'am, una na ako Text na lang ulit ako kapag may parcel ka. Nakangiting bulong ni Leon bago mabilis na lumabas ng bahay. Dali-dali ko namang pinuntahan si Carrie. Habang yakap-yakap ko siyang umiiyak, ay hindi mawala sa isip ko ang nangyari sa amin ni Leon. Makaraan pa ang ilang buwan. Naging mas malapit pa kami lalo ni Leon. Hanggang sa kinausap ko yung asawa ko. Nalalapit na kasi noon ang araw ng binyag ni Carrie. Han, bakit hindi na lang nating kuning ninong si Leon? Yung suki nating delivery rider, kilala mo yun diba? Mungkahi ko sa asawa ko habang inaayos namin yung listahan. Napakabait noon. Tapos madalas niya akong tulungan sa mga mabibigat na bagay tuwing wala ka. At dahil likas na mabait at nagtitiwala sa akin ang asawa ko, pumayag siya kaagad. O sige, mukhang maganda nga yan. At hindi ba't naghahanap yun ng ibang sideline
Nakausap ko kasi siya nung nakaraan. Kung gusto mo, pwede natin siyang kunin para kung sakaling nasa biyahe ako, may makatulong ka. Kampante niyang sabi. At doon, opisyal na naging ninong ng anak ko, si Leon. Nung araw ng binyag, matapos ang celebration, masayang nag-uusap ang dalawa, si Leon at ang asawa ko. O paano pare? Salamat sa pagtanggap mo talaga ha. Pasasalamat ng asawa ko habang tinatapik-tapik ang balikat na ngayon ay kalaguyo ko. Salamat din sa pagkuha bilang ninong sir. Pare, asahan mo ako. Kung kailangan nyo ng tulong, kontakin nyo lang ako. Kung wala ka at kailangan ng tulong ni Mare, sabihan mo lang ako. Sagot ni Leon na may palihim na sulyap sa akin. Halos mapangiti ako sa gilid. Nakaramdam ako ng matinding excitement ng mga oras na yon, Miss Kay. Dahil simula sa araw na iyon, may sapat na dahilan na si Leon para pumasok at tumambay sa bahay namin kahit kailan niya gustuhin nang hindi pinaghihinalaan ng mister ko. Lumipas pa ang mga araw, Miss Kay. Isang umaga noon, ilang araw kasing mawawala ang asawa ko. Kaya naman nagpasama ako kay Leon sa isang mall kasamang anak kong si Carrie. Para kaming isang totoong pamilya. Si Leon ang nagtutulak ng stroller ni Carrie habang ang isang kamay niya ay nakapulupot naman sa bewang ko. Habang pumipili kami ng damit para kay Leon, lumapit ang sales lady na may malawak na ngiti. Ma'am, sir, napakagandang pamilya niyo naman po. Bagay na bagay po kayo. Tapos ang cute-cute pa ng baby ninyo. Carbon copy po ni daddy Puri ng sales lady. Imbes na mahiya, palihim kaming nagkatinginan ni Leon at napangiti. Salamat miss. Swerte ko nga sa mag-ina ko eh. Sakay naman ni Leon, sabay sulyap sa akin na may halong panunukso. Noong makaalis ang sales lady, lumapit sa akin si Leon at bumulong. O narinig mo yon? Bagi daw tayo. Kamukha ko raw si Carrie. Ikaw talaga, sinakyan mo naman agad. Natatawang saway ko habang kinukurot ang tagiliran niya. Pero akalain mo, napakagandang pamilya raw natin. Pangaasar pa niya. Kinuha ko ang credit card ng asawa ko at inabot na yon sa cashier para mabayaran ang mga mamahaling polo at sapatos na pinili ko para kay Leon. Wala akong takot ng mga oras na yon, Miss Kay. Ginagamit ko ang pera ng asawa ko para sa kalaguyo ko. Igasta sa mga luho naming dalawa. Isang hapon pa, habang naglalambingan kami ni Leon sa kwarto, biglang bumukas ang pinto sa may ibaba. Buti na lang sumigaw talagang asawa ko noon. Kundi, baka nahuli kaming dalawa. An, nandito ako, nakancel ang flight namin eh. Sigaw niya. Nataranta kami noon. Mabilis na bumaba sa kama si Leon habang nanginginig ko namang inayos ang sarili ko. Diretso lang lumabas ng kwarto si Leon habang ako naman ay pababa pa lang. Pero nagkasalubong ang dalawa sa may hagdan. Napatigil ang mister ko noon. Tiningnan niya si Leon na gulo-gulo ang buhok. Pawisan ng leeg at gusot ang damit. Oh, Leon, anong ginagawa mo rito? Takang tanong ng asawa ko. Tinawagan kasi ako ni Mari. Nasira raw yung gripo ninyo sa banyo kaya tinulungan ko na. Dumaan ako rito pagkatapos ng duty ko. Agad naman akong sumigunda. Oo nga Han, buti nga dumaan siya pero okay na. Siya nga pala, kumain ka na ba? Ipagluluto kita. Bagaman nag-aalinlangan at halatang hindi lubos na kumbinsido, tumango na lamang ang asawa ko dahil siguro sa likas na pagtitiwala niya sa akin. Ganun ba? Naku salamat naman kung ganun. Maasahan ka. Walang anuman pare. O paano, una na ako May pupuntahan pa kasi ako Pagmamadali ni Leon. Nung makalabas siya, napahinga ako ng malalim. Akala ko, nakalusot kami. Ngunit hindi ko napansin ang malamig at kakaibang titig
na iniwan sa akin ng asawa ko. Hindi ko alam, Miss Kay, na doon pala siya nag-umpisa na magkaroon ng hinala sa aming dalawa ni Leon. Isang umaga, bago pumasok sa trabaho, lumapit sa akin ang asawa ko habang hawak ang paborito kong bag. Han, pwede bang mahiram muna yung bag mo saglit? Nasira kasi yung zipper ng briefcase ko eh. May papatago lang ko mga importanteng papeles. Kaswal na sabi niya. Sige lang Han, walang kaalam-alam na sagot ko. Nang hapon ding yun, habang nasa trabaho ang asawa ko, magka-video call kami ni Leon sa kwarto. Todo ang ngiti niya sa screen habang nakasandala sa motor niya. Parang matagal-tagal ka na rin hindi umorder ah. Hindi mo ba ako namimiss? Panunokso niya. Natawa ako habang sinusuklay-suklay ang buhok ko. Namimiss syempre. Pero hindi ko naman na kailangang umorder para pumunta ka dito, hindi ba? Excited na nga akong makita ka ulit eh. Magkita nga tayo sa Sabado. Doon na lang ulit sa dating tagpuan. Sa dating hotel, yung tinuluyan natin noon. Gusto kong mapag-isa tayo ron eh. Paano ang anak mo? May magbabantay naman sa kanya. Pakikiusapan ko na lang yung dalagang kapitbahay namin. Magrarason na lang ako sa asawa ko na may pupuntahan ako. Papahig yun sigurado. Malaking tiwala nun sa akin eh. Oo sige ba? Asahan ko yan. Namimiss pa naman na kita. Oo na, alam ko yan. I miss you too. Alam mo namang ikaw lang yung inaantay ko eh. Pabebe ko namang sagot bago namin binaba ang tawag. Dumating ang Sabado. Gaya ng plano, nakita kami ni Leon sa hotel. Sa loob ng silid, tuluyan kaming nagpadala. Ngunit habang nasa kalagitnaan, bigla kaming may narinig na malalakas na kalabog sa pinto. At bago pa man kami makapag-ayos, tuluyang bumukas ang pintuan. Bumungad ang asawa ko, kasamang ilang mga tauhan ng hotel. Nalaki ang mga mata ko noon sa matinding takot at kahihiyan habang mabilis ko namang tinatakpan ang sarili ko. Bitawan mo nga ako, sira ulo ka ba? Sandali lang! Sigaw ni Leon habang pinipigilan ng mga tauhan ng hotel. Dumating na rin ang ilang pulis. Tumingin ako sa asawa ko noon. Ngunit malamig lang siyang nakatitig sa akin. May namumuong luha, galit at purong pandidiri sa kanyang mga mata. Han, let me explain please. Patawarin mo ako. Pagmamakaawa ko noon. Huwag mo akong matawag-tawag na ganyan, Maggie. Nakakadiri ka. Sabi niya sabay talikod na may purong pandidiri. Matapos ang kaguluhan sa hotel, binalot talaga ako noon ng matinding takot at kahihiyan. Ngunit hindi rin nawala sa isip ko kung paano man nalaman o kung paano ba nalaman ni Parker ang eksaktong lugar, oras ng pagkikita namin ni Leon. Gayong napakaingat naming dalawa. Hindi ko talaga alam hanggang ngayon. Dali-dali ako nung umuwi sa bahay namin ni Parker para magmakaawa. Pagpasok ko noon, napakatahimik ng buong bahay at wala na siya ron. Ngunit pagdating ko sa sala, lalo akong tinakasan ng lakas. Nakasalansan na roon ang lahat ng mga gamit ko. Nakalagay sa mga kahon at garbage bag. Tuluyan akong nilawan ng sarili kong tahanan. Kari, anak? Bigla akong nataranta at di alam ang gagawin. Wala na roon si Kari. Kinausap ko yung dalagang pinagbantay ko pero ang sabi niya kinuha na siya ng tatay niya. Wala akong magawa noon, Miss Kay. Patakbo akong umakyat sa kwarto. Binuksan ko yung pinto. Pero hiningal ako nung makita kong wala na roon ang crib niya, ang mga laruan at ang mga damit niya. Tuluyan na siyang kinuha sa akin ng asawa ko. Sinama niya ang anak ko at wala akong nagawa. Tumakbo ulit ako pababa. Hagulgul ako ng hugulgul ang mga oras na yun habang sinisigaw ang pangalan ng anak ko. Pero wala namang makakarinig. Napaupo ako sa tabi ng mga bagahe ko sa may sala. Litong-lito ako kung paano na lamang ang mangyayari sa akin. Humihikbi kong binuksan ang bag ko para hanapin ang cellphone at susi ng dati kong tinitirahan. Ngunit habang nangangapa ako sa pinakailalim, may napansin akong matigas at maliit na bagay na nakasuksok doon.
Pagkahugot ko, isang maliit na itim na mini recorder ang nakuha ko. Nanginginig ang mga daliri ko nang i-play ko ang device. Ang unang bumungad ay ang mismong pag-uusap namin ni Leon sa video call noong nakaraang araw. Rinig na rinig ang usapan namin kung saang hotel kami magkikita. Dahil sa kasabikan namin sa isa't isa. Nakarecord ang lahat mula nung hinaram ni Parker ang bag ko. Sa matinding kaba ko noon, binuksan ko yung cellphone para i-check ang mobile banking. Umaasang may pera pa akong magagamit para bawiin ang anak ko at lumipat kami ng matitirahan. Ngunit laking gulat ko nung makitang zero balance na ang lahat ng accounts ko. Inilipat na pala ni Parker ang bawat sentimo ng pera at savings sa sarili niyang pangalan bago pa kami mahuli. Tumingin ako sa paligid ng madilim na sala. Kasabay ng pagkaulila ko sa anak kong si Carrie, tuluyan na akong naiwang mag-isa. Lunod sa kahihiyan, nilayasan at walang-wala. Gabi-gabi akong tulala sa luma at masikip na kwarto ng boarding house na tinutuluyan ni Leon. Pagkatapos ng iskandalo sa hotel, iniwan rin siya ng asawa niya at pinalayas sa kanila. Ang hangal na yon, dahil pareho kaming walang matakbuhan, wala kaming nagawa kundi ang magsama muna pansamantala sa iisang bubong para makatipid na rin. Ang bawat araw namin ay laging mayroong matinding panunumbat sa isa't isa. Isang gabi, habang nagbibilang ako ng barya noon para sa pambili ng mga makakain namin, hindi ko napigilang maiyak habang nakatingin sa kawalan. Paano ba tayo umabot sa ganito, Leon? Pabulong kong tanong habang tumutulo ang luha ko. Wala tayong kapera-pera. Tapos wala pa sa poder kong anak ko. Hindi man lang ako tiningnan ni Leon habang nakahiga sa manipis na foam at nakatitig sa kisame. "Huwag mo akong sisisihin, Maggie." Malamig na sagot niya. Bakas ang inis sa boses. "Kung alam ko lang nakahantong sa ganito, hindi sana ako sumugal sa'yo. Pareho na tayong walang kinabukasan ngayon." Galit na sigaw ni Leon sa akin. "Hindi sanang masisira ang buhay ko. Kasalanan mo to eh." Dagdag pa niya. Napatakip na lang ako ng mukha. Pati si Parker ngayon ay diring-diri rin sa sitwasyon namin. Araw-araw, gabi-gabi, magkaaway kaming dalawa ni Leon. Para kaming mga aso't pusa na hindi magkasundong dalawa. Kung noon ay puro lambingan ang ginagawa namin, ngayon puro away na. Ilang linggo pa ang nakalipas. Tuluyan nang dumating ang hatol ng batas. Dahil kasal kami ni Parker, sinampahan niya kami ng kasong adultery. Isang kaso para sa mga tulad kong kasal, pero nagagawa pang maghanap ng iba. Ngunit hindi lang pala yon ang sinampa ni Parker. Habang inaayos ang mga papeles namin sa presinto, nagulat ako sa nakita. Isang kaso ng child abuse ang sinampa ng asawa ko laban kay Leon. Nanlaki ang mga mata ko noon, Miss Kay, at napatingin ako kay Leon nang ang isang lumang CCTV footage mula sa tapat ng bahay namin noon ay pinli para ipakita sa amin. Doon ko nakita ang nangyari at hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Buhat-buhat ni Leon si Carrie habang umiiyak to. Naalala ko ang eksenang yon. Yun yung mga oras na nagpunta ako ng CR. Binigay ko muna si Carrie kay Leon para pansamantalang alagaan. Pero ilang minuto lang ako sa CR noon, hindi naman ako nagtagal. Pero kitang-kita ko ang ginawa ni Leon sa anak ko. Dahil hindi tumitigil sa kakaiyak ang anak ko, malakas itong pinagsasampal ni Leon sa mukha bago pinilit na patahimikin. Kitang-kita ko kung paano niya saktan ang anak ko. Nanginginig ang buong katawan ko nun sa galit. Tumingin ako kay Leon na ngayon ay nakayuko at hindi makatingin sa akin. Sinampal ko si Leon. "Walang hiya ka." Nanginginig kong sabi habang umiiyak ako noon. "Hindi kita mapapatawad. Pati ba naman anak ko? Hayop ka talaga." Doon ko napagtanto kung gaano kalaki ang kasalanan na nagawa ko sa asawa ko at higit sa lahat sa anak ko. Pinagpalit ko ang pamilya ko para lang sa walang kwentang lalaking to. Mabilis yung naging hatol ng korte. Sentensyadong nakulong si Leon. At maging ako ay nahatulan din ng pagkakabilanggo
dahil sa pakikiapid at sa pagiging pabayang ina. Huminga ako ng malalim habang pinupunasan ang mga luhang pumatak sa aking pisngi. At tingnan ang rehas na nasa harap ko ngayon. Ilang taon na ang lumilipas mula nang mangyari ang kwento kong ito, Miss Kay. Nakalaya rin ako kalaunan matapos pagdusahan ang aking mga naging pagkakamali. At ngayon pinili kong magtrabahong tulungan ang mga bilanggo na nagnanais ding magbago at ituwid ang kanilang mga landas. Ang balita ko nga rin lumipad na patungong ibang bansa si Parker kasama si Carrie. Isang buhay na masaya, tahimik at wala na ako. Nakuha ko naman yung kalayaang hinahanap ko noon. Pero sa pinakamalupit na paraan nga lang. Dahil naiwan ako mag-isa at habang buhay ko itong pagsisisihan. Nagsilbi itong mapait na aral sa akin. Napagtanto ko na ang pagpapadala sa panandaliang tukso at bugso ng damdamin ay may kakayahang sumira sa buhay mo sa isang iglap. Huli na nang mapagtanto kong ang tunay na kalayaan ay wala sa piling ng ibang tao, kundi nasa kapayapaan ng isang malinis na konsensya at tapat sa pamilya. Mga bagay na tuluyan kong sinira dahil lang sa sarili kong kahangalan. Sa ngayon, Miss Kay, heto pa rin ako. Nag-iisa. Umaasa na baka isang araw umuwi ang mag-ama ko para makita ko naman sila. Hanggang dito na lamang po ang kwento ng buhay ko, Miss Kay. Pasensya na po kayo kung medyo magulo ang pagkakasulat ng aking istorya. Ito po ay buod lamang at maraming salamat po dahil sa pagbibigay buhay sa kwento kong ito. Muli ako po ang inyong sender, Maggie.